Magandang araw mga kapatid, meron na naman tayong bagong videong panonoorin ngayon, no? Eto, mula kay BTV Pinas. China, napikon sa ginagawa daw ng Pilipinas. Talaga namang mapipikon ka kapag kayong dati mong binubulas, pumapalag na, no? So yan ang ating panonoorin ngayon at bibigyan ng reaction video dito mula sa channel ni BTV Pinas. Pero bago yan, syempre, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip po yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, sa mga ganitong klaseng topic mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga commentary tayong tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Eksklusibong balita, China gumawa ng kwento upang aliwin ang kanilang mamamayan. Pilipinas umatras daw gamit lamang ang Coast Guard nito. Mga Chino tuwang-tuwa naman kahit hindi totoo. At sama-sama exercises, tinapatan pala ng China. Mga Chino natatakot na sa posibleng mangyari. At yan ang balitang hatid. So gumawa sila ng kwento nila na napaatras daw nila mga tol, no? Well, sa atin naman mga Pilipino, hindi naman bago yan kasi nga mapagbigay ang Pilipinas di ba? Ayaw nga natin mag-provoke Kaya nga yung ginagamit natin parate, di ba? Tayo yun yung nag-a-adjust palagi di ba? Pero yung gagawan pa rin tayo ng kwento para lang mapasaya sila, di ba? Kabaliwan na yun no? Tuloy natin ko sa inyo ngayong araw. Kaya't kung bago ka pa lamang dito ay baka pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. So ano pang hinihintay natin? Alright. Tara, simulan na natin. Ang kamakailang balita na sinasabing itinaboy umano ng China Coast Guard ang barko ng Philippine Navy na naroon sa bahagi ng Scarborough Shoal. Kahit na ito ay isa pang uri ng gunboat ng Pilipinas. Pero ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner, na isa lamang itong uri ng propaganda ng China at itinanggi ng hepe ng Sandatahang Lakas ang mga inilabas na pahayag na yan ng China. Kumbaga parang pinapalabas nila yung gray ship mismo ng Pilipinas. Yung Philippine Navy, yung warship mismo ng Pilipinas o gunboat, gray ship ng Pilipinas, takot, no? Takot mismo sa CCG, sa China Coast Guard. Coast Guard lang ang katapat. Parang ganun ang gustong palabasin mga tol. Na itinatanggi naman syempre ng ating Sandatahang Lakas. Kasi nga naman biruin mo, no? Ano ba namang klase yun? Bili ka ng bili ng asset. Ano ba namang klase yun? Meron kang mga warship, meron kang gray ship, tapos ang magiging katapat mo lang pala yung tinatawag ni Senator Robin na pulis karagatan. Diba? Ano yun? Kumbaga parang dinowngrade mo yung Navy. Di ba parang ganun? So eto ay gawa-gawang kwento lang daw at walang katotohanan, sabi ng ating Sandatahang Lakas. Kasi imagine mo no mga kapatid, sobrang nakakahiya para sa Pilipinas yun. Yung tipong mga Navy natin, yung talagang mga sundalo natin, biglang itatapat mo Coast Guard lang tapos aatras ka pa. Mas matindi yun. Dapat sinagad-sagad na nila yung kwento, no? Yung Navy umatras dahil sa mga fishing vessels, 'di ba? Mas na ano 'yon, mas sobrang down na talaga 'yon. Na posibleng masabi natin na isang uri ng disinformation. Sabi ng inilabas na balita ng China Coast Guard ay napalayas nila ang Navy gunboat na nakita nila sa bahagi ng Scarborough Shoal, napalayas ang talaga. Lugar kung saan mataas ang presensya ng China na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sabi naman ng hepe ng Sandatahang Lakas na ang Navy nga ng Pilipinas ay nagkandak ng isang maritime patrol sa bahagi ng West Philippine Sea at nagkaroon ito ng komprontahan sa China Coast Guard. Subalit ang misyon ng ating Philippine Navy ay naging matagumpay sa kabila ng paghahamon ng China Coast Guard na nag-uudyok upang pataasin ang tensyon sa West Philippine Sea. Aba, tignan mo nga naman ang tigas talaga, no? Kumbaga naggagawa ng patrol yung ating Navy, ang kompronta niya is China Coast Guard mga tol. Ganon sila katapang, di ba? Ganon sila kalakas ang loob.
Sa atin mga tol, ewan ko ano mangyayari sa PCG natin kapag ang nakatapat nila is China Navy, yung mga gray ship ng China, no? Pero etong China Coast Guard, parang sila pa yung naghahamon para if ever na makuha nila yung gusto nila at sakaling binigyan sila ng sample ng Navy natin, magkakaroon ngayon sila ng narrative na hinaharas natin sila at tayo ngayon yung magiging masama, mga tol. Kaya mabuti na lang, no, hindi mapagpatol din yung Navy natin. Kasi nga naman, syempre, kapag pumatol yun, magagalit yung ibang senator natin. Sasabihin, gray ship kayo, Navy kayo, inan nyo yung pulis pandagat lang yan. Di ba nakaka-escalate? Di ba nakaka one step forward tayo dyan? Mga ganon, mga tol. Lalo-lalo na yung mga pro-China na nandirito sa Pilipinas. Magagalit yung mga yon, inaapi sila, no? Tuloy natin. Ang China ay walang karapatan upang palayasin ang Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Tama. Ang Philippine Navy ay palagian na nagpapatrol sa West Philippine Sea upang masiguro na ang ating mga mangingisdang Pilipino ay malayang makakakuha ng isda nang walang panganib o kinatatakutan. Kulang eh. 'Di ba? Oo, dapat talaga palagi ang nagpapatrol yan, mga tol, para din sa kapakanan ng ating mangingisda at saka sa food security nating mga Pilipino. Pero kulang, mga tol, kailangan magdagdag pa ng assets talaga ang gobyerno kasi marami tayong mga mangingisda na pag ini-interview ang sinasabi nila wala namang Navy, wala namang PCG, pinapalayas sila, 'di ba? So alam niyo yun, may mga nakakalusot pa rin eh. May mga mangingisdang nahihirapan pa rin eh. Sa madaling salita talaga, kulang na kulang yung ating mga patrol boat. Kasi malawak ang West Philippine Sea, hindi ang ganung kaliit, no? Napakalawak niyan. Kaya kulang na kulang talaga yung ating mga barko. Kaya yun ang dapat binibigyan din ng pondo di ba? Ng ating gobyerno para madagdagan yan. Lalo na kung ang iniisip nila food security. Kasi ito West Philippine Sea, mga tol, mayaman yan sa yamang dagat. Diyan natin kinukuha yung mga natin, mga isda natin. Marami napapamingwit diyan, maraming nauhuling isda diyan. Kaya nga pinag-aagawan yan eh. 'Di ba? Hindi pa tayo dumadako dun sa langis hindi pa tayo dumadako dun sa mga minerals, dun sa mga pagkaing dagat pa lang, 'di ba? Pero tingnan nyo, merong mga mangingisda na sinasabing wala naman daw escort sa kanila, wala naman daw PCG, wala naman daw Navy. Kahit na nakikita naman natin, may mga video yung mga PCG natin, may mga video Navy natin na nagpapatrolya sila. Pero sa madaling salita, kulang pa rin talaga kasi meron pa rin silang hindi naaabot. Diba? Meron pa ring mga mangingisda na hindi nasusuportahan o na-escortan. Diba? Tapos gagawa pa ng kwento China na napapaalis daw nila yung Navy sa pamamagitan ng mga CCG nila. Di mas lalong bumababa ang moral ng mga Pilipinong makakapanood nito, lalo na pag napaniwala sila, anong gagawin natin? Navy nga, napapaatras ng CCG, tayo pa kaya mga mangingisda. Yun, natatakot sila, nabababa ang moral nila, mga tol. Yun ang problema dyan. Habang yung mga Chinese naman, tumataas ang moral nila. Wala naman pala yung mga gray ship na yan eh. CCG lang, talo na sila eh. O di lalakas lalo loob nila, nagpapalakpakan silang sa mga kwento na ginagawa nila, di ba? Kawawa naman. Sa palagiang pagbabanta ng China Coast Guard, ayon sa Philippine Navy na nagpapatrol sa lugar, nagkaroon ng paghahamon sa pagitan nito at ng China Coast Guard nang ito ay magtagpo sa bahagi ng Scarborough Shoal at tuloy-tuloy lamang ito sa paglalayag at hindi lumihis ng kahit anumang direksyon. Hinahamon pa talaga nila. Maging ang paghinto ay hindi nangyari kahit patuloy ang paghahamon ng China Coast Guard. Kaya paano ito? Pero yung China Coast Guard, no, naghahamon sa Navy, no, buti na lang talaga hindi sila pinatulan kasi mga tol, provokasyon yun eh. Kapag kumilos ka at nanguna ka, gumawa ka ng maling hakbang mo, talagang gagamitin nila yung bala sa iyo Sasabihin, kayo nanguna, kayo ang gumawa ng hakbang. So meron na silang dahilan ngayon para magsimula ng gulo, 'di ba? Yan ang problema sa kanila, mga tol. Ito masabi ng China na napalayas nila ang gunboat ng Pilipinas. Kaya paano ito masabi ng China na napalayas nila ang gunboat ng Philippine Navy? Ayon pa nga kay Maritime Security Experts J. Batong Bakal, na ang China ay gumagawa lamang ng istorya para sa kanilang mamamayan. Dagdag pa nito, ang China ay walang karapatan upang palayasin ang Philippine vessel na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa.
Kahit saang korte makarating yan mga tol, hindi sila mananalo kapag yung ginagawa nila pagpapaalis. Kasi kung isasampa mo yan sa international court, 'di ba? Sila pa yung lalabas na masama kasi unang-una nga napawalang bisa na yung claim nila diyan. At hindi sila kinikilala ng international na batas bilang nagmamay-ari ng lugar na yan, mga tol. Lahat 'yun ay papabor talaga sa Pilipinas, lalong-lalo na meron tayong 2016 arbitral ruling. 'Di ba? Na sinasabi na etong 200 nautical miles na to na karagatan mula sa kalupaan ng Pilipinas ay nasasakop pa natin 'yan bilang ating exclusive economic zone. So exclusive economic zone, anong karapatan ngayon nila diyan para sa sinasabi ng mga pro-China, nagbabantay daw sa environment, nagbabantay daw sila doon sa Scarborough dahil yun daw ang breeding lugar ng mga isda. Wala na nga silang karapatan doon eh. Kasi hindi na nga yun pasok sa kanila eh. Pasok na sa Pilipinas yan eh. So exclusive economic zone yan ng Pilipinas, pasok yan sa soberanya natin mga tol. At tayo ang eksklusibong may karapatan at may jurisdiction dyan. Kaya hindi nila pwede basta-basta paalisin yung ating PCG. Ang ginagawa lang nila mga tol is panay pananakot, panay pangaharas, panay pambubulas ang ginagawa nila. Tayo naman, since ayaw natin ng gulo, tayo na lang ang umiiwas mga tol para hindi lang pagsimulan ng gulo. Pero kung tutuusin, talagang wala silang laban dyan eh. No? Kung lalo-lalo na pag isasampa na yan sa pagdidinggin yan o kaya pag-uusapan niya sa mga international court, wala eh, hindi sila makakaano dyan. At dahil ang lugar ay may kalayaan ang bawat bansa, kasama na ang Pilipinas na maglayag, ang mga aksyon ng China ay nakabase lamang sa kanilang paninindigan na sinasabing sila ang may jurisdiction sa lugar. O, diba? Kasama na. Tapos yung mga lugar pa yon, meron pang tinatawag na free navigation, 'di ba? Kahit na anong bansa pwedeng maglayag diyan. Tapos magpapaalis ka, ano ka? 'Di ba? Eh ayon sa UNCLOS, yung lugar na yan, pwedeng daanan yan ng kahit anong barko, ng kahit anong bansa, meron silang free navigation. Tapos, ikaw magpapaalis ka, tapos ang tanging pinanghahawakan mo lang yung yung kinikilala mong batas mong ikaw rin mismo gumawa. 'Di ba? Problema nila yon. Ang West Philippine Sea. Ang sinasabi ng China base lamang sa kanilang paninindigan na sinasabing sila ang may jurisdiction sa lugar, kasama na ang West Philippine Sea. Ang sinasabi ng China na napalayas nila ang Philippine Navy ay marahil siguro dahil hindi tumigil ang Philippine Navy at nagpatuloy lamang ito sa pagpapatrol sa West Philippine Sea upang tignan ng lugar kung mayroon bang mangingisdang Pilipino ang inaagrabyado ng China. Pero totoo, kahit na kalabitin sila nitong Philippine Navy, wala silang laban pa rin mga tol eh. Kasi unang-una hindi nila teritoryo yan eh. Trespassing na sila dyan eh, di ba? Biruin mo, Coast Guard nila, pero ang binabantayan hindi naman coastal area nila, di ba? So kahit nga kalabitin sila ng Philippine Navy, wala silang laban eh. Oo, pwede silang magsimula ng gulo. Sabihin nila, nagpo-provoke ang Pilipinas. Yun lang yung iniiwasan natin. Pero kung tutuusin, kung sa ibang bansa nila gagawin yan, malamang lumubog na barko nila kasi 'di ba sa ibang bansa nga halimbawa sa Indonesia, sa Japan, yung mga barko nila pag pumapasok doon sa teritoryo nila, 'di ba? Binabangga sila, talagang pinapalayas sila eh. 'Di ba? Tayo nagpatrolya lang talaga, kumbaga binaliwala lang sila, hindi sila pinansin. Pero kung tutuusin, pwede nga talaga silang eh. No, pwede nga silang kalabitin ng Navy diyan eh. Teka, trespassing ata kayo rito sa namin, sa lugar namin. Coast Guard kayo, bakit dito kayo nagbabantay? Sa amin to, di ba? At nang wala itong makitang posibleng banta sa ating mangingisda, ay tuloy-tuloy lamang ito at hindi na pinatulan ang China Coast Guard. Marahil sa part na yan ay iniisip ng China na napaalis talaga nila ng tuluyan ang Philippine Navy. Subalit hindi nila alam na nagtitimpi lamang ang Philippine Navy upang maiwasan na tumaas palalo ang tensyon sa West Philippine Sea. Dahil kung mas tumindi pa ang tensyon, ay baka may panibagong sigalot na namang mangyari dito sa ating mundo. At yan ang iniiwasan ng Pilipinas, lalo na ngayon ay kulang pa tayo sa kagamitan upang ipantapat sa China. Subalit hindi naman natin papayagan na makuha ng China kahit square inch lamang ng ating teritoryo. Samantala sa iba pang balita, China nagbanta sa mga kaalyado ng bansa sa South China Sea. Ito pa rin ay sa pagpapatuloy sa isinasagawang sama-sama exercises na layunin ay pahinain ang puwersa ng China
na halos dominado na ang buong South China Sea. Sa isinagawang drill kasama ang Pilipinas, Estados Unidos at mga kaalyadong bansa, ay tinapatan naman ito ng China at nagkaroon din sila ng pagsasanay militar. Ang pagsasanay ng China ay sumasaklaw sa maraming rehiyon bilang pagpapakita ng kahandaan nito sa anumang banta. Subalit ang sama-sama exercises naman ng Estados Unidos kasama ang Pilipinas ay layunin lamang nito na bawasan ang puwersa ng China sa South China Sea na nagiging problema ng mga bansa sa Indo-Pacific region. Lalo't ang bansang China ang may kontrol sa halos kabuuhang bahagi ng dagat ng South China Sea na nagiging balakid naman sa ekonomiya ng bawat bansa sa Indo-Pacific region at sa labas ng bansa. Subalit iba naman ang ipinaglalaban ng China na sa tingin natin ay kapakanan lamang ng kanilang mamamayan. Tama. At hindi nila naisip na ang katubigang sinasakop nila ay may karapatan din ang mga bansa hindi lamang sa loob ng South China Sea, Tama. maging ang mga bansa sa labas ng Indo-Pacific region. Ay nako China, makasarili ka talaga. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa video na ito? Gaano ba kagaling gumawa ng kwento ang China upang bumango ang kanilang pangalan sa... May kita mo naman, sobrang galing nila gumawa ng kwento kahit nga yung mga pro-China, ang galing gumawa ng kwento di ba? Yung mga pagkasira daw ng bahura natin, ang may kasalanan daw nun, mga cyanide fishing, mga dynamite fishing daw ng mga Pilipino, PCG rin daw may kasalanan nun, di ba? Ba't walang hinuhuli yung mga China Coast Guard nila? Kung totoong may mga dynamite fishing, di ba nga, bantay sarado nila yung mga lugar na yon? Ba't wala silang hinuhuli? Di ba? Tapos, kaya lang daw binabakuran ng China yung Baho de Masinloc o yung Scarborough dahil inaingatan daw ng China yung yung environment, di ba? Dahil yung Scarborough daw, may lagoon doon at yun ang breeding water ng mga isda. Kung totoo man, anong karapatan ng China magbantay doon hindi naman nila nasasakop yung teritoryong yun. 'Di ba? Sa Pilipinas yun. Nag-i-initiate sila na babantayan namin tong lugar na to pero walang makakapasok sa inyo. Pwede ba yun? Walang makakapasok sa inyo hindi naman inyo yan. 'Di ba? Yun ang pagtatanggol ng mga pro-China at wag daw silang tatawagin pro-China, pro-environment daw sila. Mga kalokohan nila pero pag tinignan mo yung mata nila, pag tinignan mo yung apelyido nila, hindi naman Pilipino pero nagpapanggap na Pinoy. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito? Talaga nga bang magaling sila gumawa ng kwento? Hindi natin nilalahat mga tol Ito lang, etong parting to mga tol na ginagawa ng kanilang gobyerno. So ano masasabi mo dyan? Comment ka sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.